it's 9:44. 8:44 pala. Mali na naman. Duduling na naman eh. Mali na naman. Advance kasi eh. Ang utak eh. Namali ka na naman. 8:45. Namali din ako. Ay, gaya-gaya. Putumaya, may asawa sa Ilaya. Okay mga kaibigan, siyempre po tuwing mapapakinggan nyo po ang ating background na yan, Mr. DJ, no? Hindi. Hindi. Mrs. kong DJ. Yan po ay sinyales na para sa ating segment na Dito sa Barangay, may binarangay, wanted ka, sweetheart! Napakaraming dagok ng buhay, hagupit ng mga pagsubok at pait ng mga kabiguan. Pero lahat ay may hangganan. Lahat may katapusan. Pagkatapos ng gabi, sisikat din ang araw. Pagkatapos ng ulan, may colorful rainbow behind the clouds. Ang kailangan mo lamang ay karangan. Yung tipong hahawakan ka sa iyong mga kamay. Kaya andito na ang iyong mga kasangga sa pagharap sa masalimuot na gulong ng buhay. Si DJ Kyle and DJ Bruce Hart. Yes. Dito lang sa Barangay May Binarangay. Wanted ka, sweetheart. Wanted ka, sweetheart. Yes, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre po ito na naman po ang ating segment dito lang sa ating program na Riding in Tandem, kung saan pinipicture po namin lahat po ng mga letter ng mga tagapakinig natin na humihingi po ng advice, di ba? Yes, oo nga po. Ito nga po ang magbibigay solusyon sa inyong mga problema, mga kabigatan sa inyong Kaya mga po buhay. Kaya po kami todo hanap ng solusyon sa inyong pong problema. At para po mas maintindihan ang kwento, dinadramatize po namin yan. Oy, binibigyan buhay nga. Sabi nga ni DJ Versus na palagi. Binubuhay po namin. At syempre, before pala natin basahin yung letter, no? Batiin lang natin yung mga nagpapabati sa atin. Sige po, batiin niya. Si LJ in Kuwait. Ay, yes. Matagal na siyang nagpapabati sa atin. Sabi niya ganito, no? Palagi kong inaabangan ang segment ninyo, yung latest daw natin ina-upload. Bale, last Saturday, in-upload ko na po, ayan, yung ating, nung Friday segment natin. Ayan, sabi niya, wala bang bago? Lagi na nag-aabang. And then si Kenji naman, dinownload na daw niya lahat ng program natin sa Wanted Ka Sweetheart kasi hindi daw nakakasawang pakinggan. Kahit ulit-ulitin talaga nakakatawa at nakakatuwang pakinggan. Ayan. So, salamat ha na ganyan. Tapos, mga friends natin from Hong Kong and Canada, hindi ko nakuha yung mga names nila pero siyempre maraming salamat po sa inyo. And siyempre si Sharon, nakikinig sa atin siya ngayon. Maraming thank you. Kumusta si Gabi? Hindi pala Kiko. Si Kiko na ngayon. Ano ka ba naman? Yung mga panahonan niya. Sharon Coneta. Baka hindi pa nila alam naghiwalay na. Sabi niya parang Luca daw siya. Luca. Oo. Katatawa. Yan. Pinapakinggan niya sa YouTube kagabi. Ayan. Maraming thank you ha. Nakikinig siya sa atin ngayon. At syempre, sa mga nagla-like pa sa fanpage namin, meron pala tayong 16 followers, ano? And then yung nagsasuggest sa'yo na sana i-post din natin sa Pinoy Tambayan ng ating segment na to. Sana nga, may post na natin. Pero hindi po namin pa nagagawa yan. Kung may post po namin, para mas maganda. Kasi doon daw nagpo-post yung mga iba pang mga DJ na mga program from Manila like Papa Jack and si Papa. Si mga taga-Barangay LS. Oo. Tsaka mga taga-Love Radio. Ayan. Speaking of Love Radio, happy 11th anniversary nga pala sa Love Radio Santiago City and for maintaining number 1 for 11 years. Consistently number 1. Ayan. Oy, galing! Nakita ko kasi kahapon, anniversary pala nila. Oy, galing! So, happy anniversary po sa mga taga Love Radio Santiago City. Galing po ako dyan noong nakaraang mga panahon pa. Tagal na. Isang dekada na po. Si Ma'am Ginaline Figueroa yan. Baka mapakinggan kasi tayo sa YouTube at least sa bati natin. Okay, wow! Ano naman mga kaibigan? Riding in Tandem! Ating little center ay eto, ang pangalan po niya ay si pangalan to, Eric.
Eric! Ito yan, Eric! Si Eric, ang kwento niya ay eto na. Kwento ng mapaglarong pag-ibig, sala sa init, sala sa lamig. Saan nga ba hahantong ang pag-ibig na bawal? Yun. Bakit naman bawal? Ating alamin. Pag-ibig bang bawal? Ating alamin sa ating kwentong ito. Ito si Eric, ang character dito, si Eric, si Trixie, si Alan. Tatlo lang, no? So, eto, ewan namin, paano namin gagampanan ito at ma-justify. Sana naman, ma-justify namin mabuti. Kasi ito naman kinikwento namin, no? Para mas maintindihan. Okay, ito na mga kaibigan. Dear Kuya Kyle and DJ Bruce Hart, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eric. At lagi po akong nakikinig sa inyo at tuwang-tuwa po ako sa program ninyo kasi may natututunan po ako at nalilibang din po ako. Thankful po ako dahil may program na kagaya nyo sa radio. At dito po sisimulan ang aking kwento. Kasama ko po sa trabaho si Alan. At eto na po ang eksena. Eksena sa barangay. Pare, sakit ang katawan ko. Overwork na yata ako eh. Stress pa. Ay nako, may papakilala ako sa iyo para matanggal yan. Alam mo ba kung saan? Ganun ba? Oo. Naku, wag na nga ako sa ganyan. Baka na naman kung sino babae na naman ano mo na naman sa akin. Doon na kayo sa bill house na naman natin lagi. Alam mo yung pinakilala mo sa akin nakaraan linggo, Santa Santita daw, yung pala. Naku, puno ng kuwerduhan sa katawan. Ay nako. Ito, wala tong binakbak doon. Sigurado ka ba dyan, parang Alan? Oo, sigurado ako. Matatanggal, hindi lamang sakit na katawan mo, pati pagkaumay mo. Kung ano nangyayari ba sa likod ko? Ay, naku, masahihin natin yan. Teka lang, kukunin ko lang itong martilyo. Sawa mo ng lagari. Minasahi po ng lagari ang likod. Hindi, wala pong ganun. Okay, mga kaibigan, syempre ito pasunod na eksena. First time kong nakita si Trixie na ipinakilala sa akin ni Alan. Mga DJ, kakaibang paghanga na po ang naramdaman ko. At madalas akong dumadalaw sa bahay nila. At mga kuya, madali po kaming naging kami ni Trixie. Ito na eksena, mga kaibigan. Trixie. Sino yan? Eric, si Eric to. Ay, pasok ka, Eric. Ay, pasok ka. Dali, pasok ka. Ay, sige. Kumusta ka? Mabuti. Salamat. Kumusta ka din? Ay, saan ako? Ikaw, nakakapagkape ka na ba? Halika, magkape ka muna. Magtimpla ka na lang doon sa, kusina. Sige. Hindi kasi pwede dito kami. Isa bang creamer dito? Ayan na, andyan. Hanapin mo na lang katabi ng asin. Ano nangyari? At sa mga kaibigan, ayan, naging super in love na sila sa isa't isa. At habang sila ay nagkakape, ayan. At nakaupo sa may sala itong si Eric, may nakita siya na isang bagay na medyo nagbigay ng question mark sa kanya. Trixie, huy! Ano yun? Ano itong mga bold pictures ng mga babaeng nakahubad dito sa salas mo? Hindi akin yan. Sa ko yan? Kaibigan ko yan. Oo. At saka hiniram ko lang dahil gusto kasi Sure ka ba? Gusto kong makita yung mga bagong brand ng mga brat pan. Ay, sandali. Tumatawag si Alan. Sagutin ko lang, ha? Sige. Oh, pare, bakit? Anong problema ba? Okay, sige. Punta na ako maya-maya lang konti, ha? Okay, sige. Kausap ko lang girlfriend ko, eh. Oh, yan. Okay na kami. Okay na. Ano tong mga magazine na to? Sa kaibigan ko nga yan. Hindi akin yan. Hiniram ko nga lang yan eh. At mga kuya, una pa lang nagduda na ako na lesbian po ang aking girlfriend. At eto mga kaibigan, nag-uusap na si Eric and Alan ng mag-best friend. Pare, ano ba yan? Ngayon lang ako na in love, di ba sabi ko naman sa'yo? Parang napapaglaruan yata ako ng tadhana. Paano pa gusto mo na yung babae? Yun na nga.
Gusto ko na maging straight. Oh, ano nangyari? Ano ba yan? Going straight ka na. Pero bakit ganyan? T-bird pa yata makakatapat ko. Hindi! Babae yun! Sigurado ako sa'yo, babae yun. Hindi matawa. Pinagtatawanan mo ako. Wala naman. Natatawa lang ako sa'yo. Bakit dyan ang reaction mo kay Trixie? I know. Di ba nga? Paghiwalay na ako sa'yo. Tapos ganyan pa. Ay, nako. At muli pong bumisita itong si Eric kay Trixie. At may nakitang kausap si Trixie. Nagtatalo sa bahay. Isang babae. Dalawang babae, Trixie. Dalawang nag-uusap. Pinakinggan ni Eric ang usapan ni na Trixie at ang babaeng kasama nito. Ang eksena, ang sabi ganito. Sabi ko na nga may babae, may lalaki kang iba eh. May lalaki kang iba. Ano yun? Bakit? Wala namang ginagawang iba. Wala man ako ibang babae ah. Ikaw ang mahal ko. Ngunit babae ako. Gusto ko lalaki. Hindi tunay magmahal ang mga lalaki. Ang kagaya ko ang dapat nang mahalin. Ngunit mas mahal ko siya. Trixie, hindi na kita mahal. Trixie! Ha? Nandiyan ka pala, Eric? Oh, kanina pa. Narinig ko lahat ng mga pinag-usapan nyo. Tama nga palang hinala ko. Lesbian ka, Trixie. Hindi, Eric. Hindi ako lesbian. Maton lang. Maton lang ako kumilos. Kaibigan ko to. Mga kaibigan, ito nangyari. Umalis po si Eric na masama ang pakiramdam. Feeling niya pinaglalaroan siya ng tadhana. Ayan mga kaibigan, mamaya po namin tutuloy kasi 9 o'clock na po. Putulin po muna natin ang karugdong, ang second part at ang finale mamaya po mga kaibigan. Ano kaya nangyari? Ang sabi? My goodness. Ngayon lang akong gumanap ng ganito. Ayoko pa naman ng ganitong ganap. Anyway. Siyempre pa, DJ Kyle, ano masasabi mo dyan? Lumabas ka na. Sino may problema doon? Palagi ko, match sila, no? Isang gustong mag-going straight na at isang gusto rin mag-going straight. Di ba? Okay, tama. Match sila dalawa. Pero ano kayang kakantungan? Dalawang to. Ang pag-ibig na ewan natin. Paano ba natin ma-define to? Paano ba natin ma-explain to? Pag-ibig na unexplainable. Tama naman, di ba? Tama naman yung pag-ibig nila eh. Mali na dati, so itinatama na nila. Okay. So, maraming mga ganyan, ano? Maraming mga kwento po mga ganyan. Kaya, for sure, maraming nakaka-relate dyan. Although, mga nakatago, no? Mga tagong pag-ibig. Okay. Mamaya po namin bibigyan ng advice yan pag natapos na po natin ang kwento para mas makita po ninyo ang kabuuan ng istorya ni Eric at ni Trixie. Kasama pa si Alan. Okay? Ano na ang gagawin natin, DJ Kyle? Mag-play na tayo ng ating next song at inaano? Sige. Anong panahon na? Ito na yun eh. Ano na? Ito yun eh. Ano yun?